Values Education 7, Term 1, Week 3. Pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Mga kasanayan. Kaugnay na paksa bilang isa. Ang dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Maikling balik-aral. Isulat ang kasagutang tumpak kung nagpapakita ng mabuting pag-uugali at mali kung hindi. Una, naghanda ng sorpresa para sa amang may kaarawan. Magaling. Tumpak. Pangalawa, pagkuha ng kaklase mo ng 10 pisong nakapatong sa mesa ng silid. Mali. Pangatlo, pagbibigay ng inumin sa babaeng estrangherong nauuhaw. Tumpak. Pang-apat, hindi na nagpaalam sa magulang na aalis dahil emergency ito para hindi na mag-alala. Mali. Pang-5, pakikipaglaban ng suntukan sa kalaban ng kapatid mong nagkapasa. Mali. Ang pagpapahalaga o values ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. Mula sa ugat ng salitang ito, mahihinuha natin na ang isang tao ay kailangang maging malakas o matatag sa pagbibigay halaga sa anumang bagay na tunay na may saysay o kabuluhan. Halimbawa, mapahahalagahan ang pag-aaral kung paglalaanan ito ng iba yung pagsisikap at pagtitiyaga na may kalakip na sakripisyo. Hindi kailanman maangkin ang pagpapahalagang ito kung hindi tayo magiging matatag o malakas sa aspektong pisikal, pangkaisipan o emosyonal. Sumulat si Max Scheler ng 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga. Ito ay mula sa thesis ni Tong Kyun Min na A Study on the Hierarchy of Values. Una, mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kung ihahambing sa mababang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang paggastos ng pera upang ibili ng aklat ay mas mataas kaysa sa ipambili ito ng pagkain. Mas tumatagal ang kaalaman na makukuha sa aklat kaysa sa kasiyahan ng pisikal na katawan dahil sa pagkain.
Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon o timelessness or ability to endure. Ikalawa, mas mahirap mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga. Kahit pa dumarami ang nagtataglay nito, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng material na bagay ay lumiliit habang nahahati ito. Ngunit ang pagpapahalaga sa karunungan ay hindi nababawasan kahit pa mahati ito o ipamahagi sa napakaraming tao. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung sa kabila ng pagpasalin-salin nito sa napakaraming henerasyon, napananatili ang kalidad nito o ang indivisibility. Ikatlo, mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Ito ay nagiging batayan ng iba pang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang isang tao na nagtatrabaho sa ibang bansa na tinitiis ang lungkot, pangungulila at labis na pagod upang kumita ng sapat na salapi. Ginagawa niya ito upang mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang anak. Para sa kanya, mas mataas na pagpapahalaga ang mapagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral kaysa sa kanyang pagsasakripisyo at pagod. Ikaapat, may likas na kaugnayan ang antas ng pagpapahalaga at ang lalim ng kasiyahang nadarama sa pagkamit nito. Sa madaling salita, mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng pagpapahalaga. Mas mataas ang antas nito. Halimbawa, mas malalim ang kasiyahan ng pagsali sa isang prayer meeting kaysa sa paglalaro ng basketball o ang depth of satisfaction. Ikalima, ang isang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito nakabatay sa organismong nakararamdam nito. Halimbawa, ang taong may kapansanan na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Hindi naging hadlang ang kapansanan upang ang pagnanais na magtagumpay ay makamtan. Talakayin pa natin ang hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Scheler. Una, pandamdam na mga pagpapahalaga o sensory values. Itinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao. Kasama dito ang pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan at iba pang teknikal na mga pagpapahalaga. Kasama rin sa mga pagpapahalagang ito yaong mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho ng isang tao katulad ng mamahaling alahas, magarang sasakyan o mamahaling mga bag at sapatos na labis na hinahangad ng ilang mga tao. Pangalawa, pambuhay na pagpapahalaga o vital values. Ito ay mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay o well-being. Halimbawa, mahalaga sa tao ang makapagpahinga kung siya ay pagod dahil ito ang makapagpapabuti sa kanyang pakiramdam. Ang kumain ng masustansyang pagkain upang matiyak na siya ay malusog at hindi magkakasakit. Mahalaga sa atin na may makausap na taong mahalaga sa atin
upang mabawasan ang ating kalungkutan. Ang lahat ng nabanggit ay mga bagay na pinahalagahan ng tao upang masiguro niya ang kanyang kaayusan at mabuting kalagayan. Pangatlo, mga espiritual na pagpapahalaga o spiritual values. Maituturing na mas mataas ang pagpapahalaga nito kaysa sa dalawang unang nabanggit. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili kundi ng mas nakararami. May tatlong uri ang pagpapahalagang ito ayon sa aklat na Problems of a Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Scheler. Una na dito ang mga pagpapahalagang pangkagandahan o aesthetic values. Pangalawa naman ang pagpapahalaga sa katarungan o value of justice. At syempre, ang pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan o value of full cognition of truth. Pang-apat, banal na pagpapahalaga o holy values. Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa paggamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos. Ang pagkilos at tungo sa kabanalan ang katuparan ng kaganapan hindi lamang ng material na kalikasan ng tao, kundi maging ng kanyang espiritual na kalikasan. Pero ano nga ba ang virtud o virtue sa Ingles? Ang virtud o virtue ay galing sa salitang Latin na virtus o vir, na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag at pagiging malakas. Ito ay nararapat lamang para sa tao. Kung kaya, hindi natin maaaring sabihin ang virtue ng anumang hayop. Dahil ang isang hayop ay walang kakayahan na magkaroon ng anumang virtue. Ito ay dahil tanging tao lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos loob. Ang tao ay may magkakatulad na isip, ngunit hindi tayo magkakatulad ng kaalaman. Mayroon tayong magkakatulad na kilos loob, ngunit magkakaiba naman ang taglay na virtue. Mahalagang maunawaan na ang virtue ay laging nakaunay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. Dalawang uri ng birtud. Una, intelektual na birtud. Ang mga intelektual na birtud ay may kinalaman sa isip ng tao. Ito ay tinatawag na gawi ng kaalaman o habit of knowledge. Sa buhay ng tao, naglalaan tayo ng mahabang panahon sa pagpapayaman ng ating isip. Kung kaya mahalagang malaman natin ang wastong pamamaraan sa pagsasagawa nito upang hindi tayo magsayang ng pagod sa lapi at panahon. Maaari mong gamiting gabay ang sumusunod na pamamaraan. Paghahanap ng kaalaman upang makaalam tungo sa paggawa ng may kasanayan na magagawang perpekto lamang sa tulong ng pag-unawa o understanding, agham o science, karunungan o wisdom. Paggamit ng kaalamang nakalap sa mga pagpapasya at kilos na maaring mapagyaman sa tulong ng sining o art at maingat na paghusga o prudence. Para sa titik A, pag-unawa o understanding. Ang pag-unawa
ang pinakapangunahin sa lahat ng birtud na nakapagpapaunlad ng isip. Ito ay nasa buod o essence ng lahat ng ating pag-iisip. Kung hindi ginagabayan ng pag-unawa ang ating pagsisikap na matuto, walang saysay ang ating isip. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ito sa atin bilang biyaya na taglay natin habang tayo ay unti-unting nagkakaisip. Ang pag-unawa ay kasing kahulugan ng isip. Tinatawag ito ni Santo Tomas de Aquino na gawi ng unang prinsipyo o habit of first principles. Titik B, agham o science. Ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Matatamo natin ito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan. Una, pilosopikong pananaw. Kaalaman sa mga bagay sa kanyang huling layunin o last cause o sa kanyang kabuuan. Isang halimbawa ay ang pag-aaral ukol sa tao sa kanyang kalikasang pinagmulan at patutunguhan. Pangalawa, siyentipikong pananaw. Kaalaman sa mga bagay sa kanyang malapit na layunin o proximate cause o sa isang bahagi nito. Halimbawa, pag-aaral biolohikal na bahagi ng tao o sa kanyang kilos, kakayahan, kapangyarihan at iba pa. Pangatlo, karunungan o wisdom. Masasabi lamang na naabot na ng kaisipan ng tao ang kanyang kaganapan kung ito ay nagamit sa paggabay ng birtud ng karunungan. Ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. Ito ang pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao. Ito rin ang itinuturing na agham ng mga agham. Sinabi ni Santo Tomas de Aquino, napakaraming sangay ng siyensya at napakarami ng mga bagay na maaaring malaman ng tao, ngunit nag-iisa lamang ang karunungan. Ang karunungan ang nagtuturo sa tao upang humusga ng tama at gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kanyang kaalaman at pag-unawa. Ito ang nagtutulak sa tao upang maunawaan ang bunga o kalalabasan o ang consequence ng lahat ng pananalita at kilos bago ito sabihin at isagawa. Para sa pang-apat o titik D, maingat na paghuhusga o prudence. Ang mga birtud na natalakay ay may natatanging layunin na pagyamanin ang isip sa pamagitan ng impormasyon na kinalap upang makaalam. Ang maingat na paghuhusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Taglay natin ito, hindi lamang upang tayo ay makaalam, kundi upang mailapat ang anumang nakalap ng karunungan sa kilos. Ito ay may layuning sabihin sa ating sarili kung paano kumilos ng tama o wasto. Para naman sa panglima o titik E ng intelektual na birtud, ito ay ang sining o art. Kung ang maingat na paghusga ay wastong paghusga tungkol sa mga bagay na dapat isagawa, ang sining ay tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. Kung ang maingat na paghusga ay nagtuturo sa atin ng tamang asal, ang sining ang nagtuturo sa atin upang lumikha sa tamang pamamaraan. Ang sining ay paglikha. Ito ay bunga ng katuwiran. Anuman ang nabuo sa isip ay inilalapat sa paglikha ng bagay.
Ang sining ay maaaring gamitin sa paglikha ng anumang may ganda, katulad ng obra ng isang pintor, awit ng isang kompositor, at tula ng isang makata. Ito rin ay maaaring gamitin sa paglikha ng mga bagay na may kapakinabangan tulad ng pagtatayo ng mga bahay, gusali, tulay, daan at marami pang iba. Pumunta na tayo sa pangalawang uri ng birtud. Ito ay ang moral na birtud. Ang mga moral na birtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay ang mga gawi na nagpapabuti sa tao. Ito rin ay ang mga gawi na nagtuturo sa atin na iayon ang ating ugali sa tamang katuwiran. Ang lahat ng mga moral na birtud ay may kaugnayan sa kilos loob. May 4 na uri ang moral na birtud. Una, katarungan o justice. Upang magkaroon ng tunay na kabuluhan ang isang kilos, ito ay nararapat na nagmula sa kilos loob o may pahintulot nito. Ang isang kilos ay maaari lamang purihin o sisihin kung ito ay naisagawa ng malaya. Halimbawa, hindi mo maaaring sisihin ang isang teenager na nanakit ng isang mag-aaral kung siya ay pinilit o tinakot ng ibang tao upang gawin ito. Ang kilos loob ang may pangkalahatang impluwensya sa moral na kilos. Kailangan itong magabayan ng birtud ng katarungan upang maging handa ito sa lahat ng pagkakataon na gumawa ng tama. Ang katarungan ay isang birtud na gumagamit ng kilos loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya. Sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa lipunan. Ang lahat ng tao ay mayroong mga karapatan na nararapat igalang. Ang katarungan ang nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa mga karapatan. May kaugnayan ito sa ating tungkulin sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. Pangalawa o titik B, pagtitimpi o temperance or moderation. Nabubuhay ang tao sa isang mapanuksong mundo. Maraming inihahain ang mundo sa ating harapan na maaring maging dahilan upang magtalo ang ating pagnanasa at katuwiran. Halimbawa, kung overweight ka na, makatuwiran na iwasan mo ang mga pagkaing matamis o mataas ang calories. Kailangang mangibabaw ang katuwirang ito kaysa ang pagnanasang kumain ng ganitong pagkain. Kinakailangan na malakas ang pagtitimpi o kontrol sa sarili. Kung hindi ito mapagtatagumpayan, mababalewala ang anumang pagsisikap na maging mabuti. Ang pangunahing kailangan ay moderasyon. Nakikilala ng isang taong nagtataglay ng pagtitimpi ang bagay na makatuwiran at ang mga bagay na maituturing na luho lamang. Ginagamit niya ng makatuwiran, ibig sabihin ng naayon sa totoo at matuwid na prinsipyo ang kanyang isip, talento, kakayahan, hilig at oras at salapi. Titik C, katatagan o fortitude. Ang buhay sa mundo ay puno ng mga suliranin at pagsubok. Kung minsan, sa tindi ng ating mga pinagdaraanan, nanghihina na ang ating mga loob at nawawalan tayo ng pag-asa. Kung kaya, mahalagang taglay natin ang birtud na maglalayo sa atin sa ganitong damdamin, ang birtud ng katatagan. Ito ay ang birtud na nagpapatatag at
nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib. Ginagamit ito ng tao bilang sandata sa pagharap sa pagsubok o panganib sa buhay. Ito rin ang birtud na nagtuturo sa ating paninindigan, ang pag-iwas sa mga tuksong ating kinakaharap sa araw-araw. Nagsisilbi itong pananggalang ng tao upang iwasan ang mga tuksong ito. Titik D. Maingat na paghuhusga o prudence. Ito ang tinuturing na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang mga birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektual at moral na birtud. Nagbibigay liwanag at gumagabay sa lahat ng ating mabuting asal o ugali. Taglay natin ito hindi lamang upang tayo ay makaalam, kundi upang mailapat ang anumang makalap ng karunungan sa kilos. Ito ay may layuning sabihin sa ating sarili kung paano kumilos ng tama o wasto. Ito ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa lahat ng mga birtud, kaya tinatawag itong practical na karunungan o practical wisdom. Pagsusulit. Para sa titik A, pagtapat-tapatin. Basahing mabuti ang mga salita sa hanay A at hanapin ang kahulugan sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Hanay A, hanay B. Para sa unang bilang, ito ay salitang Latin na virtue. A is spiritual values. B, holy values. C, pagpapakatao. D, pagpapahalaga. C, sensitive values. F, sensory values. G, virtus. Ano ang tamang sagot? Pangalawa, nagmula sa salitang Latin na valore. Pangatlo, ito ay mga pagpapahalaga na may kaugnayan sa pagtikim ng paboritong pagkain, pakikinig sa paboritong musika, pag-amoy sa bulaklak, pagtingin sa magagandang lugar, at paghawak sa malambot na unan. Pang-apat, halimbawa ng pagpapahalagang ito ay ang pagpapanatili ng katahimikan upang hindi maistorbo ang klase. Pang-lima, ang pagpapahalagang ito ay maaaring maisasabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon at pagsasagawa nito. Mga tamang sagot. Para sa titik B, basahin at unawaing mabuti ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Si Alpa ay nasa ika-7 taon sa high school ay palaging niyayaya ng mga kaibigan na lumiban sa klase, subalit hindi siya sumasama. Pagkalipas ng ilang linggo ay niyaya na naman siya at kung hindi sasama ay pinagbantaang hindi na siya parte ng grupo. Pero matatag pa rin ang paninindigan ni Alpa na huwag sumama sa mga kaibigan na ito. Para sa unang katanungan, ano ang pagpapahalaga at virtue ang ginamit ni Alpa? Tama! Ginamit ni Alpa ang pagpapahalaga sa edukasyon at responsibilidad.
Gayon din ang birtud na katatagan ng loob at paninindigan sa tama. Pangalawa, paano niya ginamit ang mga pagpapahalaga at virtue sa kanyang pagpapasya? Magaling! Ginamit niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagtangging lumiban sa klase kahit pinipilit at binabantaan siya ng kanyang mga kaibigan. Pangatlo, ano kaya ang kabutihang naidulot ng pagpapasyang ginawa ni Alpha? Mahusay! Ang kanyang pagpapasya ay nakatulong upang mapanatili niya ang kanyang magandang pag-aaral at maiwasan ang masasamang epekto ng pagliliban sa klase. Mahusay! Ano ang mga natutuhanan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.